Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao 42, minutes after 1 o'clock. Welcome sa Wanted Sweetheart Afternoon Edition ngayon pong hapon ng Martes, petsa 29 na sa buwan ng Abril 2025. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. OFW TV Radio. Powered by Job FM 90.7. Cheesy favorites just for you. This is your world's local radio. Abyan mo dyan. Abyan mo dyan. Do you feel Abyan mo dyan. Yes. you're good? They just got a great beat and great attitude. The music is freaking awesome. Like the music of it. I think it's really catchy. Between love and madness. Abyan mo dyan. DJ Chill.
Hapon na, mainit pa. Thanks God pa rin, no? Dahil nagkita-kita na naman po tayo ngayong hapon. Martes at petsa 29 na sa buwan ng Abril. May last day pa po bukas, no? Tapos Mayo na. Alam niyo po yung buwan ng Mayo, napaka-memorable po yan para sa ating mga bata nung araw. 'Di ba? Nung tayo, panahonan natin ba? Yan yung buwan na umuulan na, 'di ba? Umpisa ng ulan. Oo. Na sabagay kahapon umulan nga no? Kahit na Abril. Pero hindi ganoon ka malagkit yung ulan kahapon na parang alam mo yun, purong alikabok na Pag Mayo po kasi, daming drawing. Mayo man madayon, Mayo man hindi. Sige, sama-sama po tayo hanggang alas 13:30 ngayon pong hapon. All you have to do, sa mga gusto po mag-join, install po kayo ng Viber o di ka naman po Imo para naman po i-message nyo kami sa aming hotline ng inyong pangalan, edad at saka lugar para manapan po kayo ni Nanay Pearl ng inyong mga kausap live. Pangalan, edad at saka lugar, yan lamang po ang isend ninyo dito sa ating hotline sa Viber or sa Imo. Lahat po ng mga may karawan dyan, happy birthday! Yun. Belated happy birthday, JJ. Busy lang at sana nasa ibang planeta na naman ang lola. Okay. Oo, sabi ni Tere Concepcion, ni Batangin niya. May yung iba kasi pangalan nito, di ba manager? Batangin niyang ina. May isa siyang account na Tere Concepcion. Oo. Ex to ni Rio eh. Sana daw fresh kahit mainit yung panahon. Sabi ni Gina Buot. Ano lang yan? Tawag nito, saan ba yun? Yan, galing kay Madam Bamba. Tuloy. Walang effects yung live natin eh. Kaya kailangan maglagay nito. Mabuti nga na boss-bossan ko kanina, sobrang kapal. Sabi ko, sobrang puti na may mukha ko. So, dala-dala ko to. Kita nyo. Ayan. Made in Japan yan. Kay Madam Bamba. Tinatipid ko yan. Sa kasi, protection na rin sa sobrang init. Kanina patay. May itsura na sobrang mga puti man. Walang effects yung camera natin kaya kailangan natin ng ganito na ganun para mukhang puti tayo. PE Plus sa SPF 50 pala to. Kaya naman pala, kunti lang yung ilalagay mo, hanggang palang muti na itsura mo. Hindi tayo puputi kung walang mga ganyan eh. Ayun, sa may mga balak magbakasyon dito sa Pilipinas, ngayong summer. Wow. Ihanda nyo yung ninyo. May mga hiniram ninyong mga puti. Sigurado ho yan. Isa, dalawa, 3 araw ka lang nakabilad dito sa Pilipinas, babalik na ho yung dati mong balat. Kung ano ka man meron.
I-PM mo na sa ulitin po. Pangalan, idada sa kalugar ninyo dito sa ating hotline. Viber o di kaya man po Himo para manapan na po kayo ni Nanay Pearl. Yung iba po kasi, bakit kasi nagsiswimming? Mga Pinoy kasi mahilig mag-swimming pag summer, no? Hindi ako nagsiswimming pag summer, no? Masarap kaya mag-swimming kung tag-ulan. Totoo. Kasi mag-swimming ka sa sa pool, tapos walang shade doon, parang may stress ka lang lalo eh. Sa dagat. Tapos mag-swimming ka doon, grabing init. Oo, okay po siguro mga takip silim na, mga hapon, no? O di kaya umaga, no? Pero kung mga alas 7 na, alas 8, grabe ng init. Oo, hanggang alas 4, alas 5. Masarap kaya mag-swimming yung yung mga buwan ng Hunyo. Totoo. Kaya June ako pumupunta sa dagat eh. Kasi pag, kunyari, mang-aya ako na mag-swimming, kung June, walang sumasama. Diba? Ang saya nun. Wala kang intindihin. Wala ka pong intindihin na ibang kasama kasi ayaw nila sumama sa'yo eh, kasi June. May sunscreen naman DJ pangontra sa init. Yun, meron naman, pero minsan nawala din kaagad, 'di ba? Pag maglagay ka ng sunscreen, dapat lahat talaga, pati dito ba? Lahat. Kasi kung hindi naman pantay yung paglalagay mo, parang dinaanan ng may mapa yung katawan mo, pag-ahon mo dun sa dagat. Diba? Yung iba nga po, yung bakat yung mga bra nila dito. Nakita mo, mga likod nila. Ay, ang bota. Baka sabihin ninyo, si DJ, mga bra yung binabantayan sa nagsiswimming. Malamang. Hindi, joke lang. Hindi, pansinin nyo kasi, makikita mo yan, yung mga naka-bikini. Yung dito nila maitim, no? Pero pag tinanggal nila yung bra nila maputi. Okay na, manager? Baka saan na naman pupunta itong pag-uusap natin na to. Si Romeo, pagkatapos si Sol, nasa line number 2. Good afternoon, Ma'am Sol. Saan po kayo ngayon? Saang lugar, province o saan pong bansa? Nandito po ako sa Pasay, Villamor, Manila. Wala po kayong asawa, Ma'am Sol? Wala pong boyfriend? Wala po, sir. Wala. Si Romeo. Saan po kayo ngayon, si Romeo? Ito pa rin, sir, sa Japan. Japan. Kamusta ho yung huli mong nakausap? Ayaw ng mga anak niya. Ayaw na mga anak niya sa'yo? Iwan. Sa akin, o sa ayaw doon ng mga anak niya magka-boyfriend siya. Ay, ganon? Ma'am, hindi po kayo nakikita sa screen, ma'am. Kama po yung nakikita. Yan po dapat saglit lang.
Bakit ayaw ho nila sa'yo, sir? Ano po yun, di ba? Naalala ko yung nakausap mo. Yung nakausap mo, kilala mo po yun dito sa Maynila, di ba? Parang magkapitbahay yata kayo? Oo. Oo. Hmm. O ayaw daw po ng mga anak niya? Ayaw doon ng mga anak niya. Oh, kanugon man. O, sige. O, ma'am, saan ka na po, ma'am Sol? Nawala siya. Open niyo po ulit yung cam. Wait lang po. Nandito ka nung nakaraan, DJ? Sa Japan? Hello, sir. Oo, nung Sabado, andyan din po ako, sir. Kakabalik lang namin nung linggo, kahapon. Anong linggo ng gabi? Nung nakita ko pa sa live, kita ko ng bambini. Oo, sabi ko nga sa'yo, sana pumunta ka doon, nakita kita personal. Sana pinuntahan mo si Busy sa trabaho. Oh, yun kasi hindi ka makaka-girlfriend yan kung busy ka palagi. Ma'am, isagad po yung ulo, ma'am. Hindi po talaga kayo kita sa live. Oo. Maliit po kasi, ma'am. Isagad mo pa, ma'am. Yan. Oo, okay. Sige. Okay. Usap po kayong dalawa, timer start. Pasok. Ayun. Taga saan kayo? Ang province ko po, Surigao. Pero andito po ako sa Maynila. Saan sa Maynila? Sa Pasay, Villamuan. Mabilamor, Pasay. Lapit sa airport. Opo. Anong trabaho mo dyan? Nagyaya po ako. Yaya ng bata? Opo. Ilang taon na kayo? 48 po. Wala kayong naging asawa? Wala na po. Yung anak mo? Anak ko, 5 po. 5? Opo. Pero sila may mga work na. Yung dad ko sa Maynila? Opo. Ano ka, asawa mo? Naghiwalay kayo? Opo. Nag-iwalay kami. Hindi nagkaintindihan. Ang tagal na. Hindi, mga 2 years pa. 2 years pa lang. Ako, ano na ako? Biyudo. Saan po asawa mo? Biyudo na, namatay na. Isa lang anak ko. Dito ako sa Japan nagtatrabaho. Japayoke ka pala, sir. May tagal na ako rito. Mga 27 years na. Ay, dyan ka na talaga. Lahat kami magkapatid, nandito, mga pamangkin, pinsan, lahat kami. Pero sir, di po may asawa po kayo dito sa Pilipinas? O sir? May asawa po kayo dito sa Pilipinas? Wala. Ay, wala. Wala. Hindi ko rin sabi ko na matay na 2014 pa. Ah. Bahay ko lang yung tao, paan ko lang sa Bacolod. Kasi wala namang tao. Ma'am, di po kayo kita, ma'am. Huwag po kayo magtago. Nakauplok ako. Yan. Nakasal kayo ng asawa mo? Sir? Nakasal tayo ng asawa mo? Oh, sir. No. Hindi pwede mo pakasalan kung paano makapunta ka dito. Mahal pa ng mga ba-aunol. Paano? Right. Mura lang yun. Ha? Mura lang yun, sir. 200,000. Malaki na sa atin yun. Oh my God. Kayanin 200,000. Gusto mo dito nagtrabaho sa Japan? Marami rin dito. Davao, ang marami dito, Davao. Yung makinikijin na taga Davao. Mga laking hapon. Hindi pwede ang ano dyan, sir. Yung hindi pa naanal. Paano kung pakasaki
importante para masama kita dito, pakasalan kita. Para, Ay, para ganun. makapunta ka dito. Ikakasado ka man sa una mong asawa. Ako yun, okay lang ko. Iti, namatay na yung asawa ko. Hindi mo maiisip. Pero wala po, kasal na. pero wala po kayo naging girlfriend, sir? Wala po kayong naging girlfriend dito na nabuntis, Wala ano? na si Jay. Wala na din ako naka-girlfriend. Oo. Wala kang nabuntis o ano? Wala ka po bang wala. live-in? Wala. Oo. Wala. Pero wala na kami. Pinansan na ngayon yung asawa mo. Wala na kayong 2 taon pa lang. Kailan pa lang. Matagal na. Ang tagal ka na dyan sa Maynila. 1 year pa lang, sir. Villamor Ortiz na dadaanan namin papuntang report dito. Nanaya. Pasay, no? Yung anak mo, ilang taon ng panganay? 25, sir. Yung bunso. 16. Yung panganay mo, wala pang asawa? Wala pa po, pero may boyfriend na. Diyan din sa Maynila. Wala pa sa probinsya. Doon sa inyo. Surigao. Opo. Umiyak na yung alaga mo. Opo. Makapagalitan na lang amo mo. Hindi po. One dito DJ ngayon red calendar, kaya wala kaming pasok. Holiday. Holiday, oh. Hindi ka gumala, sir? Kasi ako sa bagay, malamig pa ho dyan, oh. Ilang degree? Pa kunti. Oo. Kaya nagbuya, masyadong malamig dun. Sir, di ba pag nabuntis mo si ma'am, kunyari, pag nabuntis mo si ma'am, pwede naman daw yun na dadalhin mo dyan sa Japan, yung si ma'am, pag nabuntis mo? Hindi rin siya DJ may tourist siguro pwede lang. Kahit na nabuntis mo, kunyari, dalhin mo yung anak mo dyan, tapos kasama na rin nanay. Paano mo sa mga siwa ng visa, kailangan Ikaw mo nanay ng anak ko to. hindi naman. Pwede rin, mag-tourist muna siya, tapos dito, kasi yung ginagawa ng iba ganyan tourist, tapos pagdating dito sa Japan, ma-change status, pero mapakasal sila. Para hindi na siya makauwi, diretsyo na. Kasi ganun dito karamihan yung ginagawa ng mga Pilipina. Pagka, tourist lang muna, tapos dito sila magpakasal, tapos diretsyo na dito, hindi na siya papuin. Yan, ganun sir. Bali, ano siguro ang gagawin mo, pag patur mo si madam dyan, pag andyan na ho si Ma'am Sol, buntisin mo. Pag nabuntis, hindi na makakauwi. May advisor ako, may abogada ako sa Japan na contact dyan, sir. Isa yung tumuturo sa akin, ha? Yun pa. Hindi siya kaya ma-overstay? Siyempre, dapat alamin ni ma'am kung filter siya pag alis dito sa Pilipinas. Para... Kasi, 15 days yung tour, no? 15 days? Wala na lang kayo. Dapat positive, maipakita niya positive siya. Oo, yun. Ang problema sa kanya sa DJ, kaya nakasal sa dun sa una yung asawa. Ay, yun lang. Problema ka mo kung di mabuntis. Pero ma'am, pwede pa. Pwede mo na, ma'am. Pwede, no? Pwede pa. Sir, kung pwede pa. Oo. Kaya pa. Oo. Kaya mo pa, sir? ba? Kaya mo pa, sir? Kaya pa. Ayun pala eh. Nunit na daw kasal eh. Sabi ni attorney. Basta mabuntis mo lang dyan sa Japan. Basta sa Japan ginawa, sir. Pwede pala yun. Ganda kasi yung klima dito eh. Oo. Malamig. Kabuo talaga kayo niyan. Nangungguya ko lang mukha ko DJ, namumula-mula pa ako sa lamig. Ay, bawal po bata dito. Bawal po yung bata dito, mama. Ano po yan, apo ninyo? Hindi po. Alaga ko po. Alaga mo. Ayun pala. Ano yung pinagkakabawan dyan na... Ano yun? Kilala mo rin? Lucky Marites eh.
Ano mga mo kakilala mo rin? Yun, si attorney na po bahala mag-ayos ng papel pag sakali sir na mabuo mo daw dyan sir. Tulungan ka daw niya. Kunyari, mabuntis mo si ma'am, nagturo si ma'am. Tapos, kailangan makabuo kayo. Tapos, positive dapat, no? Pag pregnancy test ni ma'am. Sir, yeah. Sir DJ, Po. picture ba? Ayun nga po eh, para... Ganoon mo talaga eh. Diskarte lang po ba? Pwede pa ma'am? Pwede? Pwede kayo. Tourist na sana muna, DJ. Tourist. O tourist muna. Tourist. Dapat ho, yung pag-alis mo dito ng Pilipinas, kasi 15 days ka magtuturo doon. Dapat sa 15 days na yan, sigurado na talaga. Hindi yung ano ba? Alam mo naman yun, Hindi naman, DJ, 3 months yata yung, 3 months yata yung, tourist 3 months. Pag family yata, pag family sir, yun po yung pagkakaalam ko. Ito. Oo, invited ka ng family mo, yun, 3 months. Pero 3 kung, months. kung... Baka ma-RP ka, sir. No, hindi. Tanay tayo sa cowboy. Apply ka ng tourist ma'am 15 days tapos kailangan sa 15 days na yun pagdating mo sa Japan Sa July, uwi ako dyan. Oh. July, summer dito kasi. July? talaga? Oo, July yung summer. Mainit. Oo. Grabe mainit. Mainit pa sa atin yan. Mm. Puwi ako ng DJ sa Pilipinas. So hindi pwede dito kay ma'am kasi dapat dyan talaga mabuo yan sa Japan sir, hindi dito sa Pinas. Hindi, maridi siya. Itourist ko siya eh. Bali buntisin mo na lang muna siya dito sa Pinas tapos pag isapay mo siya itour, ganon? Hindi. Dalhin ko na siya dito. Itourist ko na siya dito. Kasi 1 month lang naman ako dyan magbabakasyon sa July. Pero pag-usapan namin yan, ang mga requirements niya. Tapos mag-stay pa kami dun sa Ross Boulevard sa Japan Embassy. Wow. Kaya paano na lang sa mga DJ, no? Yung credited nga mga tour. Credited na agency. Oo. Wala na po yan ngayon sir, iniba na. Wala na? April 7, iniba na sir eh. May mga off-site sila na basta, yun po yun. Yung sa inyo, paano na lakad ni Bambini na nagpunta kayo dito? Ba't ang Bambini pa yung mga... Wala yan sa kamalingking. Wala na sa kamalingking niya sir. Pag sinabi niya sa embassy na may papalisin dito sa Pilipinas, alis yan kagad. Si Bambini? Oo. Madamo kontak na sir eh. May contact siya. Oo, sabi ko. Kausapin ko kaya siya. Hindi mo kasi niligawan eh. Gawin niya lang ako DJ ng driver doon. Kung kaba ako, driver din. Pagdating doon, driver na naman. Tapos, matagal na ako dito sa kumpanya. Manibago na naman ako. Samantala, magre-retire na ako dito. Hindi, driver ka niya pero magkasama kayong dalawa. Bayaan na lang sa DJ. High profile si Bambini. Profile talaga, kita mo naman. Iniikot niya kami doon sir eh. Gastos niya po yung lahat pa process namin pupunta diyan sa Japan. Ito nakita ko kayo. Pinahiram pa niya sa akin yung sasakyan niya. Yung ginamit namin. Pinahiram niya nga daw. Di ba? Pagkasulina kayo, nakita ko doon eh. Ganda dito yung mga daanan nila DJ, no? Oo, ang ganda. Pag sanay ka dito pala magmaniho sa Pilipinas sa pagdating kayo dyan. airport dito doon sa Nagoya na? Sa Nagoya. Oo. May airport din kasi sa Nagoya eh. Oo, doon nga kami. Doon na kayo bumaba. Oo po.
pagbaba sa airport, sir, pumasok sa NLEX, expressway kagad. Oh. Mali Kita pa yung mo nga, nagmamaneho ka eh. mali kagad yung pinasukan. Oh. ang sabi sumunod sa puwet niya, pero hindi ako sumunod. May sasakyan? May navigator yun, may sasakyan. Kaya nga hindi kasi alam mo yun yung excited ka ba? Oo. Kasama mo yung anak mo? Si manager, o si misis ko, si mga anak ko Pati nga pusa namin, pinasok ko sa bag, sir, hindi alam eh. Sol Castaños? Yes, sir. Sol Castaños. Sol Castaños from Surigao City. Ano naman? Mag-usap tayo na i-tourist ka dito. Ang problema lang, tourist. Sayang. Dapat hindi ka na napakasal. Sa bagay, May paraan naman yan, sir. May paraan yan. Pag gusto, may paraan. May dahilan. magtanong ako sa mga kaibigan ko dito na mga Pilipina na divorce. Araw-araw ako nagtatrabaho dyan, wala kang DO. Meron naman po. Twice a month. Baka may boyfriend ka na dyan. Wala po. Baka magbalikan ka ng asawa mo, mga anak kayo eh. Hindi na po. Nag-try ako makipagbalikan. Ayaw naman niya sa akin. Wala akong magawa. Siya mismo ang ayaw. Oo. Dahil sa mga anak niyo. Tanong mo kay Madam Bambini, sir, kung ano pwede niyang maitulong sa'yo para matulungan mo to si ma'am, madala mo dyan sa Japan, Kasi magaling si Bambini, may mga kilala sa immigration, lawyer. Oo. Daming daming impluwensya yan. Tawagan. Hindi pagka mag-ayos na kami ito ni Sol, magpaturo ako sa kanya. Kasi nga, uuwi ako, di ba? Oo. Wag mo muna buntisin. Wag mo muna buntisin, sir, kasi si Madam Bambini nga yung nakakaalam kung ano dapat yung gagawin. Yung step by step ba. Siya, magpaturo ka nga muna kay Madam Bambini. Baka mamaya hindi pwede pala yung buntis si Ma'am dadalhin diyan. Dapat may abiso ka muna kay Madam Bambini kung anong step by step. Grabe, Bambini, no? Daming pera, DJ. Damo kwarta. May ilunggo, akala mo, ilunggo lang ginadamo kwarta, ginapiko, piyapala. Walang Bambini man. Ilunggo kasi ako, taga Bacolod. Oo, gani. Ilunggo kasi yan, ma'am. Pareho kami ng salita niyan. First time mo sumali dito? Opo, first time. Okay. Mahilig na ako manood kay DJ, kaya tuwang-tuwa ako sa kanila. Hindi mo to na... So, meaning nakita mo na to si Sir Ma'am? Hindi. Hindi pa. Hindi pa makita. Hindi ko matanda na mukha. Siguro nakita ko niya eh. Basta, wala umpisan ni DJ pag yung programa. Tapos subaybay ako tuwa ako. Tawa ko dun yung time na nakita ko yung nahulog yung lalaki sa upuan. Hulog? Ang lasing. Lasing? Tawa ko dun sa Diyos ko. Japan din yun. Sabi ko, gusto ko makasali dyan. Nakakatuwa. Katuwa, no? Malay mo, no?
Hmm. Oo. Mawala lang pala eh. Malay mo, pag-uwi ni sir sa July, saan ka didiretso sir? Bacolod din? Bacolod ni Jayo. Ang Bacolod. Pero dadaan po kayo dito sa Manila. Kung okay na kami nga doon, dalawa, sama ko sa Bacolod. Oh. Malapit na yung July ah. Yun na. Kasi nga, itong May, itong Golden Week naman dito, mahaba yung bakasyon. Wala kami trabaho, red calendar. Kailan kayo babalik dito, DJ? Kami po. Pag ano na, pag sakali sir kung magpakasal kayo dyan ni ma'am, dyan kayo kakasal sa Japan, pipilitin ko talaga makabalik dyan. Yun. Yun, DJ, para magkita kami, DJ. May 20,000 pag nagpakasal. Pwede- 20,000? 20,000 daw pag nagkatuluyan. Ay wala po yan, matagal na po yan ma'am. Sabi ko sa'yo hindi ka updated eh. Dito yun kasi kasal sa Philippine Embassy, dito sa Japan, sa Tokyo, Roppongi. Sagot na daw ni Madam Bambini yung transportation ni ma'am wala dito sa Pinas. Papunta dyan sa Japan sir. Para may maguguyo ka. Sagutin ni Madam Bamba. Siya na bahala. Grabe sa Bambini, no? Look, high profile. Oo, kita mo, kahit di kayo nagkatuluyan, sir, generous pa rin siya sa'yo. Oh. Tulungan ka pa rin para Ang kanya sa akin, DJ, screenshot. Ano screenshot? Ano screenshot? Mag-mail pa siya. Naka-screenshot. Mag-mail? Oo. Kasi yung unang bago itong cellphone, kasi nagpalit na ako kasi yung luma ako na iPhone 12. Oo. Nang tawag ito? Yung screenshot? Gahang. Oo. Gahang. Tapos ngayon, nagpalit ako ng iPhone 16. Oo, Pro Max. Oo. Pro Max, no. Gina-download ko sa apps yung screenshots na yan. Hindi ko masyado makapa. Kasi bago lang to, 1 linggo pa lang to sa akin. Yung last week lang kinuha to eh. Oo. Pinili. Hindi ko pa makapa. Tingnan ko sa menu niya. Hindi mo maggamay. Hindi pa alam paano gamitin yung iPhone 16 Pro Max. Oo, kasi hindi ko pa kabisado. Yung luma ko, na iPhone 12, kabisado ko kasi matagal na sa akin yun eh. Oo, yung maliit. Ang problema lang nagkahang. iPhone Hindi 12. luma na eh. Para pareho lang naman po yun sir eh. Para pareho lang naman. Kunti lang yung Oo, diferensya. pareho sila. Pero ang ko doon, hindi ko tinatanong ko sa mga pamangkin ko kung ano itong screenshot. Sabi niya, i-download mo doon sa apps. Screenshot? Kasi yung mga message niya naka-screenshot. Hindi po. Kailangan po kasi mag-set ka ng password mula doon sa isa mong cellphone para i-set mo, mo doon. Ganun po yan eh. Create ka ng password po? Password mo doon sa luma mong cellphone, iPhone 12 mo. Tapos, yun din ang i-verify kasi yan eh. Doon bago mo mabuksan yung mga previous mong message doon sa bago mong cellphone, kailangan dito man lahat, DJ, can transfer dito lahat. Nandito na lahat sa bago ko ngayon. So ano pong gusto mo mangyari? Ano gawin sa iPhone 16 Pro Max? Yung yung message niya, DJ, hindi ko makita. Nakalagay lang doon, Bambini message. Dami. Hindi ko mabasa kasi hindi ko makapa yung makapa. Saan to. Madama Bini, makapa. Yeah, mostly dyan. Hindi mo hindi mo alam paano mabuksan yung message niya? Makita? Oo. Hindi ko makita,
Baka na-block ka na. Oh, Na-block ka. black na. Ang dami niyang message sa akin. Na-block. Kaya hindi mo makita yun kasi na-block ka na. Oh, alam mo na. Hirap. Tekal ko na iniisip pa, bakit hindi mo ma-view yung message niya. Oh, parang nagblanko-blanko na. Mayroon akong isa na kita na message niya. Oh. Mga pangalawang tawag siya tumawag eh. Oo, kasi yun naman talaga siya. Mahilig tumawag, hindi yan nagchat Ang eh. dami niyo palang chicks, sir. Ay hindi man yun chishkan lang. Dito lang naman kami nakakilala. Mhm. Tsaka hindi ko kaya yun, high profile yun. Basta na-block ka na, sir, ha? Pareho. May bayaran ako ni Black niya, hindi. Block pala. Dito Ayun, naman si Solo. May message nga siya dito, yo. Sabi niya, ano to? Oh, sakit daw ng panga niya, oh. Sabi niya, oh. Narinig mo siya rin tawa niya? Sino yung tawa? Si Madam Bambini, ayan, oh. Sabi niya, oh. You. Hindi pa nga, sumasakit ng panga. Ano? Hmm? Hindi ka matagal ka na hindi nakauwi sa inyo, sa lugar nyo, Kakauwi ko lang po nung March. na itong March. Fiesta kasi sa amin. Grabe, mainit, mainit. Pero 1 week lang ako doon. Hindi niya ma-view kasi Then, nag-block. stay in ka na rin dyan sa pagtrabawan mo. Opo, I stay in. Ito ako sa condo. Condo lang. Saan yan? Malapit sa Memory Base mismo? Nakampo ng Air Force? Sa Air Force. Sa Gate 4, malapit. Gate 4? Malapit na sana Nino yan, no? Naiya? Sir? Malapit na sa Naiya, airport. Opo. Ayun, pag uwi mo dito, paglapag mo sa airport, sir, pwede mong walking distance na nga. Oo. Ako, malayo din ng DJ. Malayo Exercise tayo ba? pa, DJ. Exercise? Mo, Ganito naman, DJ, palalakarin mo si Sir. Hindi na yan makatayo. Ala, grabe ka naman. Hindi daw makatayo, sir, oh. Hindi mo ba alam dati sundalo to si sir, tumatakbo ito ng 70 kilometers, ma'am? May Ganun pa. puno ng hand grenade yung kamay, ay yung katawan, tapos may M16 Armalite pa. malala ko yung mga kumpatran, no? Ay, grabe, hirap ng buhay, sundalo. Dapat mamamatay ka lang din sa... Stop doon siya na. Nasaan na ngayon yung husband mo? Sabihin ba ng bambaw? Sa kwarto po. Stop daw siya ni Sheena. Naraglag daw pustiso. Saan? Ay, ano pa? Nasaan Sabi na niya ngayon ako- ang asawa niyo? Doon lang po sa probinsya. Wala kami dun probinsya. doon lang siya mismo? Nag-asawa rin siya? Meron na. Hindi pala pwede ako sumama doon. Kaya nandun siya. Makakatagain ako doon. Pupunta ba tayo doon? Hindi.
Ang luwag dito sa Maynila, no? Kapisado mo na rin ng Maynila, buong Maynila? Hindi, sir. Hmm. Hindi naman ako gumagala. Hmm. Pag nagde-day off ako napunta na ako sa Baclaran. Maklaran lang. Tempo. Hmm. Tapos sa may Jollibee. Yun lang. Chowking. Chowking. May ka-date ka, ma'am? Wala po. Oo. Anong ginagawa niyo po doon? Namimili ng mga ukay-ukay? Maraming paninda doon, no? Hindi rin ako namili ng ukay-ukay. Nalala ko Marites eh. Malungkot dito, DJ, no? Mag-isa ka lang. Oo. Ayan. Kasi... Malayo yung mga pamangkin ko, eh. Oo. May pinsan ako dyan sa labas lang, labas na bahay, malapit dito sa akin. Pinsan po ko, taga La Union naman siya. Actually, DJ, yung tatay ko kasi Ilocano, eh. Oh. Doon ako pinanganak sa San Fernando, La Union. Doon lang ako lumaki sa Bacolod. Taga Bacolod yung mama ko, eh. Lahat kami magkapatid doon pinanganak. Halo pala, Ilonggo, Ilocano po ka pala kayo, no? Tapos nung nag-aaral kami, pagka tuwing ma-close ng klase, pinapupunta kami ng mama namin sa lugar ng papa namin. Kaya pala, Ilonggo, Ilocano. Kaya natuto ako mag-Ilocano. Oo. Tapos lahat ng pinsan ko, pero Ilocano. Oo. May pagkatikalon, may pagkakuripot, sir. Ano? May unit pa rin ngayon dyan today. Pero sir, di ba, Fujiwara talaga kayo, di ba? Tawag nito? Ang nanay ko with yung tatay niya, kung niya, Japanese. Yung lulo mo bali? Oo, bali lulo ko. Oh, Japanese talaga? Japanese. Kaya ang mama ko, may birth certificate siya na, kasi yung tatay nila taga Hiroshima, eh. Oo. Doon kinukuha namin yung birth certificate niya sa Hiroshima. Kasi yung story na DJ, nung panahon ng 1901, itong bansa ng Japan, pinakamahirap na bansa. Oo, nung araw. Oo. Oo. Ang ginawa ng Prime Minister nila, pinapunta yung mga Hapon sa Brazil, Peru, Philippines. Nagkaasawa sila dun. Tapos before Second World War, ang ginawa ng presidente ng Japan, pinaalam ito sa mga Hapon na kung saan kayong bansa nagtatrabaho, iparehistro niyo yung mga anak niyo sa lugar niyo kasi magkakaroon ng Second World War. Ang ginawa ng lolo namin, pinarehistro niya sa lugar niya, sa Hiroshima. Close. Kaya pag tuwa sa amin ng Japan dito, wala ka problema, DJ. Kasi may kusikituhon, diyan ang tawag kusikituhon sa birth certificate. Pinakita namin sa Ross Boulevard sa Japan Embassy. Pagsabi ng consul, sabi niya, kailan mong pumunta? Yung mga kapatid ko na una dito, kasi nga ako nag-servisyo pa nun sa sundalo. Yun. Nandito na sila lahat, mga pinsan ko, pamangkin ko. Tapos, yun nga, pag-uwi nila, pinatawag nila ako. Sabi niya, mamatay ka lang dyan sa pag-sundalo mo na yan. Tingnan mong kapatid mo, dalawang kapatid ko matanda, namatay din. Kaya, naisipan ko na
Ano to? Tawag to? Dishonorable discharge. Mm. Hmm. Tapos pumunta kayo dyan. Tapos mag-merge na lang yung yung PC at saka PNP. Mm. Mag-merge na. Sabi ko, sir, sabi ng commander naman si General, ang chief PC nung araw si General Montaño. Mm. Pero hindi ako nagpaalam sa kanya sa battalion commander lang namin. Yung sir, mag-dishonorable discharge ko. Bakit? Sabi niya, mag-merge na yung PNP at saka PC, malaki yung sahod nyo. Sir, pupunta ako sa Japan. Anong gawin ko sa Japan? Trabaho, sir. Okay, yan. Ha? Hmm? Pwede na? Pwede na si sir sa'yo, ma'am? Hindi. Sige. Sir, nagwawala na po kasi yung alaga niya. Ayun na lang po, no? Tuloy-tuloy po kayo sa pag-uusap ninyo, ha? Sa off-cam. Maraming salamat. Okay. Salamat, DJ. Okay. Tawagan lang kita. Good luck, kid. Okay. Bye. Oras natin, 35 minutes after 2 na ng hapon, oras dito sa Pilipinas. Hinahanap ko po kasi yung sinabi mo, Madam Bamba, na nahulog eh. Okay. Ay, iba pala. Okay. Alright. Ate Kasi Ken of Hong Kong, thank you. Maayong hapon. Kumaring Tere, ano gawin ko dito? Ikaw ha. Thank you ha. Nakakaluwag na siguro si Kumaring Tere. Ay. Salamat. Ang importante, healthy ang katawan saka yung heart mo. Kasi may boyfriend ka, okay naman kayo. Standby! Susunod natin mga kasama ngayon pong hapon. Yan si Madam Bambao. Hinahanap ko po kasi yung sinabi mo na madam yung nahulog habang kumakanta. Wala mo. May standard ka daw. Gawin mo lang daw siyang driver. Pero kung gawin kang driver ni Madam Bamba, sir, hindi ka naman magsisisi. Mamili ka lang kung anong i-drive mo sa Japan. Kung truck, kung ano ba yan. Sports car. Big bikes. Nasa Viber, line number 2. Susunod nating mga kasama. Si Welly, pagkatapos si Riz. Mahina po signal ninyo, ma'am. Naglalag po kayo, Ma'am Riz. Hindi po kayo gumagalaw. Yan o. Ma'am Riz. Wanted, sweetheart. Mahina po yung signal, manager.
Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Wala ko si Boy, Manager. Si Welly, no? Sir Welly, kung nanonood ka po ngayon, nakamonitor po kayo. Pasuyo, no? Hindi talaga sinasagot. Saan po kayo ngayon, Ma'am Riz? Saan pong lugar? Laguna, sir. Santa Rosa. Santa Rosa, Laguna. Ilang taon po kayo? 52. 52. Hiwalay na sa asawa? Opo. Ilang taon na po kayong hiwalay? Dalaga? Matagal na, sir. Ano na? Naghiwalay kami ay 6 months pa lang yung bunso ko. Ngayon bunso ko ay ay 32. Sundalo kasi, sir. Bakit po pag sundalo? Walang kasiguraduhan, ma'am? Noon, nung ano po, sir, talagang iba kasi Ilocano din eh. Kaya nanonood ako sa inyo ngayon, Ilocano yung ano ba to, yung lalaki ngayon. Eh, sabi ko, ganun din ang mister ko. Pero siya, sayang, nag-awol siya. Yung mister ko naman, buhay pa, kaso matagal na kami hiwalay, nag-asawa na rin siya ng ilan. Puro hiwalay din. Okay. Andiyan na, manager? Wala? Sige, ano po pinagkakabalahan niyo po ngayon, ma'am? Napasok po ako, sir. Mamasukan kayo dyan sa bahay. Opo. Wala po yung mga amo. Nandito po, pero walang problema dito, mabait to. Takot sila sa'yo. O, takot sa akin. Takot sa akin, sir. Hindi, isa lang siya. Dalawa lang sila. Ilang taon po kayo ulit, ma'am? 52. 52. May pinapaaral pa po kayo? Wala na? Mayroon pa po, sir, kagagraduate. Kaya nga hindi ako makasala nung nakaraan. Kagagraduate lang kahapon nung isa ko. Yung bunso, yun na lang. So, hindi na siya mag-aaral di sa Pining? Magka-college din po. Magka-college. Ilang taon na po ba yun? 18. Kagagraduate kahapon ng senior high. Ilang taon ka na nga pong hiwalay? Ano na, sir? Hindi, 33, 32 na si Dindin eh, yung bunso ko. Adopted ko lang yun, sir, yung pinapaaral ko ngayon. Kaya pala naguluhan ako. Ang anak ko sa sundalo, dalawa lang talaga. Adopted mo lang yung isa? Oo, adopted ko, sir. Di very good eh. Wala pa ho, manager? Si Boy? Anong hanap mo sa isang lalaki, ma'am? Hanapan ka po namin dito. Mabait lang, sir. Mabait. Tulog man o hindi. Ano? Bakit, ma'am, pag yung asawa niyo po dati, maraming chicks? Oo, sir, bata ako noon eh. Ako eh, yung baga 19 kasi ako noon. Nag-baby house yun, ay sinasama ako. Kasama ako sa Zamboanga. Ayun naman po pala eh. Magkasama naman po pala kayo eh. Sinasama ako, may mga katibol siya, dalawa. Ay, ganon? Oo, sir, kaya nga parang yung parang sa akin. Yung parang okay sana kung sinama ka tapos ikaw yung titable niya. Di ba? Babanding kayong dalawa. Sa pera ko kasi siyempre kabataan ko noon eh. Parang walang wala pang as in wala pang experience. So, pag nagsweldo yan, Zamboanga noon eh, sir, nasa Zamboanga, ay mag-table yan, dalawa-dalawa. Eh, mga babae sa Zamboanga din naman sa wala silang pakialam kung may asawa, wala. Ang katwiran nila, maganda may asawa kasi may experience. Experience. So ano po yun? Ikaw na po mismong bumitaw? Sir. So, parang ganito, parang sabi ko, dalawa na anak natin, wala kang pagbabago. So, parang iwalay na lang tayo kasi pag uwi sa amin sa summer, inom, ganyan. Tapos, pag nalalasing, rin siya talagang kung ano sasabihin. Then, sabi ko, pag ganyan, hiwalay na lang tayo. Ayaw makipaghiwalay. So, ako na lang talagang pumunta ng Maynila. So, naiwan yung mga anak ko sa mother ko. Malit pa. Ang bunso ko, 6 months na. Ang bunso ko, 1 year naman yung panganay ko. Ngayon,
pagka, after 5 years, magre-retire sana siya, year 2000. O yun, nakipagbalikan. Saka kami ngayon nakasal. Kasi akala ko, totoo na magbabago. Bago, Akala ko oo. magre-retire na. Oo. So, inano ko naman para sa kinabukasan ba sa anak ko. Mm. Sabi ko kasi sayang, pag sundalo sir, may ano yun, yung parang libre pag-aaral sa college. Mm. Hindi masyado malaki ang bayaran mo. Mm. So gusto ko, sabi ko anak ko, makatapos ba? Ayun, bumalik ako, nakasal kami. Mm. Pagkatapos ng kasal, dinala ako sa Pangasinan. Pagdating sa Pangasinan, sir, bumalik siya ng Zamboanga, mag-aayos ng retirement. Magpapal na siya ng retirement. Oo. Di ako, okay nung nasa Pangasinan kami kasi talagang kumita din ako doon, nagtitinda ako hanggang Baguio ng mga batik, malong, ganun, galing sa Zamboanga. Mm. Si 130, sinasakyan. So, okay to, sabi ko, wala na akong ano dito. Kumbaga, hindi rin kami pinapadala, pero hindi kami nagugutom kasi talagang Trabaho ka? may kita. Hanggang Pusurubyo, talagang nilalakad ko, nagtitinda, tapos yung mga produkto dito sa Nissen, dinadala ko doon, mga biskwit, ganun. So, ganun naging buhay ko. Nilalako mo, ganun, yung mga malong. Oo, sir, lako ko yung nilalako ko yung mga yung mga biskwit. Lakad yan, lakad. Kasi nagkaroon ako ng kaibigan doon sa kanila, yung asawa ng pamangkin niya. Ngayon, pag akyat ko naman ng Baguio, dala ko yung mga paninda galing sa Zamboanga. Nagbabarter ako noon. Pag baba ko naman galing Baguio, dala ko naman yung mga produkto ng Baguio. Dito sa Santa Rosa, yung mga peanut brittle, yung palaman, strawberry, ganun. Strawberry, oo. Yung naging ko, ganun uli. Na lamang mo na naman sa pinsan niya dito sa Makati na binalikan yung nag-asawa kasi siya, may anak so binalikan yung babae sa Samar. Sinundan ko ngayon sa Samar. Pagdating Samar, tinanong-tanong ko kasi may nakuha din ako address doon sa kanila na yung babae. Tinanong-tanong ko sa Samar, sir, kung saan to kasi Samar din naman ako. Tinuro sa akin, pumunta ko sa bahay nung babae. Tinanong ko siya, sabi ko na saan si ganito, ganon-ganon. Tayo nandoon, kasi nagpakilala ko, kunyari asawa din ako ng sundalo. May padala ka ako sa kanya. Ayun, di tinuro. Hinintay ko, pagdating niya, tulala siya, nasa loob ako ng bahay, kinakasama niya. So, siya pa nagalit, sabi ko, okay, tapos na tayo. Wala na. Sabi ko, balik ako ng Pangasinan. Pagdating ng Pangasinan, kinuha ko na lang anak ko, binitbit ko na pa uwi. Samar. Ganun na naging ko sa kanya. Tapos hindi na kami nagpakita, nagtago talaga ako kasi naging okay naman buhay ko noon. Kumbaga, ayos talaga kasi kumikita yung paninda ko, hindi pa uso nun yung yung mga ukay-ukay, ganun. Ako sa Samar, yung pag piyesta-piyesta, talagang nagtitinda ako. Galing naman Baklaran. Ganun lang, kung ano lang matinda ko. Kasi kaliitan ng mga anak ko parehas naggagatas sir. Parang talagang ko lang sa So hindi hindi na rin kayo hinanap nitong asawa mo? Hindi sir, hindi. Hanggang ngayon Tapos, hindi nagparambang. sir, bali kinasal yung bunso ko, yung babae, yung anak namin ng may year ba? 3 years na ngayon. Mag 4 years na ngayon. Nung bago ikasal, hindi niya kilala anak niya Sabi ko, kinausap ko anak ko, total, buhay pa naman siya kako, hanapin natin sa Pangasinan kasi retired na siya hanapin natin kako. Ang ng anak ko, wag na kasi hindi naman kami magkakilala. Sabi ko, hindi. Kahit anong kako, yung turo ko sa anak ko, kahit anong kako, dugo mo pa rin yan. Dugo pa rin yan na nalaytay sa katawan mo. Huwag ka magdamdam. Kaya mo siya kako, at least makita kang ganyan ka. Sabi ko, pumunta ako sa kanila, kasama ko yung anak ko. Alam mo sir, sa totoo lang, hindi to drama. Kumbaga, tinanong namin si Alex. Yung anak ko, kilala siya kasi may picture. Pero yung anak ko, hindi niya kilala. Sabi ko, Lex, pwede ka ba maimbitahan namin? Ano yun? Sabi ko, magpapakasal ulit tayo. Sabi ko, gano'n, sabihin, oo, sabi niya. Pero sabi ko, ayan, kako, kilala mo ba yan, kako? Hindi. Sabi ko, yun yung kako, yung iniwan mo. Sabi ko, yung pinabayaan mo ng 6 months pa lang yan. Yan si Geraldine. Kakasaling kako siya, kailangan nandun ka. Yun, umiyak siya, talagang sobrang iyak niya. Nagsisisi, ganito, gano'n. Matanda na ano na siya 73.
Kasi ang gap namin ay ano eh. 21. Oh, 23 19. sir. 19. Oo, 19. Oo. Yun. Eh di ngayon, may sakit siya. May sakit na siya, hindi na siya nakakatayo. Pinuntahan pa rin ng anak ko, yung panganay naman. Yun, parang gusto dalhin dito sa Cavite sa bahay niya. Pagka once makapag-live siya ng mahaba-haba. Panay nag-uusap naman kami, hindi siya nung nakaraan nga nag-usap kami, iyak ng iyak, nagsisisi. Wala ka dapat pagsisihan kasi yung kinita mo, pinaghirapan mo, nasa'yo lang talaga lahat na punta. Ako. Hindi naman nagsusupport sa mga bata, no? Sa mga anak ninyo, di ba? Ngayon nga sabi ko kung pwede ka ako, hinihingi ko yung serial number, kung pwede ka ako matransfer sa akin yung kasi parang tulong ko na lang din sa apo ko, yung anak ng panganay ko, kasi medyo, siyempre, mahirap, lalaki, buti yung kung maaluan ang buhay nitong pangalawa ko. Hindi sabi ko, itutulong ko. Hindi naman asing gipit. Kumbaga, iba na rin yung may aalalay. Kasi lalaki yung tatrabaho, ang anak ko lalaki. Ngayon, mahirap daw. Sabi niya, hintay mo lang mamatay. Sabi niya, mahirap daw mag-transfer pala, sir. Pagkano. Kasi ilang taon na kung tutuusin. Nung unang retired, sabi ng mga kapatid niya sa akin at sa kano niya, mga pamangkin, akala mo, tita, sino yan milyonaryo noon? Talagang ang pera niyan, sabi ganyan, unang kuha yung pera 8 million. And lalaki nga na dati yun, kasi scout ranger pa yun Kaya pala. Oo, laki ng pera nung ngayon, wala na. Saka pa lang ako makakaano sa kanya pag once na, makatikim. kasi akong kasal. Ikaw ang original, no? Oo. Oo. Pero yung kinakasama niya, sana po yung pangalawa niya? Sa Tarlac, ay marami na pangasawa yun, sir. Marami bago Marami. Yung sa isa na may anak din siya sa Samar. Pero hindi niya kilala din yung bata kasi iniwan niya rin ng mga 3 years old. Ngayon, mayroon din siya na pangasawa, taga dyan sa kanila, iniwan din. Na mayroon din uli na pangasawa, yung huli na sa Tarlac. Iniwan din. Kasi, basta pag nakuha na yung halimbawa, nagkapera na yung babae, iwanan siya. Iba kasi sir talagang ugali. As in, babae po pala yung babae yung umaayaw. Oo, babae sir, wala sa kanya nag-ano. Ako nga kung tutusin, hindi ako maghihirap. Kasi kasal ako, kung ako talagang suga pa sa pera, talagang as in, ako. Wala siyang magagawa. Pero, sabi ko lang, ayaw ko sa kanya, so ayaw ko rin ng pera niya, kako. Diba? Kasi gulo pa yun pagkawansa, no? Gulo pa. Yun nga lang po ngayon, yung isa mong adopted na yan, yun yung pinapaaral mo pa, no? Oo, ayun sir, awa ng Diyos, patalino naman kasi. Kapon niya, with honor na naman, with honor, sumula ng grade 1. Nakuha ko lang yung, kasi anak yun ng kaibigan ko, customer ko sa taga Davao. 8 months na, ilalaglag pa. Sabi ko, sayang. May dalawa lang ng anak ko. Tao na yun. Tao na talaga, 1 buwan na lang pupunuin niya So yun, kinuha mo, inadapt mo na. Oo. Ngayon, hindi naman na po kayo nagkaroon ng boyfriend mula po nung iniwan mo yung asawa mo? Mayroon sir, parang mayroon din nung marami sa akin naliligaw. Kaya lang siyempre iniisip ko kasi pag ako ganito, ay baka mabundis na naman ako, ayaw ko pa iba-ibang apelyido. Then, di ba, may anak ako, tapos siyempre mahirap ako. Meron sa akin, yung tumagal kami, Singaporean. Yun, natulungan talaga ako nun, pero hindi kami nagkita, sir. Namatay siya nung pandemic, sir. Ganon? Bali... Oo, sa puso. Kasi COVID nga, Noong 2000 kami magkakilala, tapos nung pandemic lang, kasi talagang tinulungan ako nun, sir. Talaga nagpapadala ng pera, 30,000 naman, halos. Oo. Nung pandemic, mga siguro yun, mag-iisang taon yung pandemic, saka siya na matay. So hindi pa ako kayo nagkita? Hindi sir, balak pa lang sana. Pag inaayos ko na yung pupunta kami sana doon, kasama yung anak ko, yung pinaparal ko. Kahit siya na daw magparal. Kasi nga sabi niya, may nararamdaman na siya. So parang magpapakasal. Ang inaano ko nga rin kasi, kasal pa po. Alam naman niya. Yun. Bigla na lang sabi niya, nahihirapan daw siya. Pumasok siya sa ospital, hindi na namin talaga nakontak.
Hanggang ngayon hindi. Oh. Kasi puso talaga sir ang dinadaing niya. Wala na. Wala na. Kaya sabi ko, ang hirap din, di ba? Kahit hindi kayo nagkikita, kahit video ko lang, kasi siyempre mabait. Parang, ang hirap, sa totoo lang. Kaya sabi ko, kaysa naman, maglibang-libang na ako, yun, namasukan ako, kaysa naman puro gastos ng gastos lang. Pero wala naman akong ginagawa sa bahay. Oh. Sige, yung mga dalawa mong anak, may mga trabaho naman na, no? Magandang buhay naman sir kahit papaano. May sariling bahay yung anak kong panganay doon nga sa La Trinidad Subdivision sa Chintre. General Trias. Nasa Kapitolyo siya. Tapos yung babae ko naman maayos din ang buhay sa Mabini. So yung bunso mong adopted, saan po nakatira? Nasa bahay sir. Kasama ng... may bahay kayo talaga bukod. Oh, meron ang bahay sarili. Hindi po kayo stay-in dyan? Umuwi po kayo? Hindi sir, hindi. Ano lang to, MW8. Nano ko lang din kasi to. Walang dalawa lang sila sir. Kumbaga, luto lang talaga kasi kailangan sa kanila magluto. Walang magluluto. Okay. Sige. Si Mr. mo, saan na po ngayon? Sa Tarlac pa? Sa Pangasinan sir. Sa Pangasinan. Apo. So, 72 na. 73 sir. 73. Paano po yan pag kunyari magkakagustuhan kayo nitong mga kausap mo, tapos kasal pa ho kayo? Ma'am, malapit na mamatay, hindi na nga nakain, pampers na. Ang sama. Ang sama. Baka abutin pa ho ng 100 edad mo na. Kasi sir, baga, hindi naman siguro. Okay lang yan, ayun. Para hindi naman agad-agad pa yun, siyempre, ang hirap din ngayon sir ng lalaki na maayos, diba? Parang nakakadala. Dapat process yan, no? Medyo, dapat, mahababang panahon, parang kilala mo rin siya. Oo. Sige, manager, andyan ako, may makakusap ka. Okay, baba niyo po muna yung tawag, ma'am. Tatawagan po kita ulit, no? Sige sir, salamat. Wag niyo po itutok yung electric fan para hindi maingay, ha? Okay. Standby lang po. Hintayin na lang doon na mamamatay. Masaway. Sabi mo nga po, ma'am, nakarami. Yung taong masama, sabi, matagal mamatay. Kaya ikaw, kung gusto mo humaba buhay mo, ano na? Sabi nila yung matagal daw buhay, mahaba daw buhay pag ikaw ay masama. Kumars, Larissa Apuang, no? Good morning sa iyo. Patambay saglit, DJ. Sobrang busy. Tutok sa mga bata. Iba na oras ng sundo at hatid. Kasabay lagi ng live mo. Na-miss ko na ang tinikal. Tawag ka pa minsan, para magtikal, Ganun po talaga, no? Siyempre, sila pa rin talaga yung priority sa buhay, no? Kahit ano mang mangyari, anak pa rin talaga, no? Ingat-ingat lang, Larissa Apuang, ha, madam. Para pag araw, huwag kang sobrang init ng panahon ngayon. Huwag kang maglagay ng lana. Pag gabi lang, medyo malamig. Andiyan na po, manager? Okay. Yung mga aswang kasi, di ba, gabi lang talaga dapat maglalagay ng yan? Ng lana. Kasi mainit yung lana pag araw mo ilalagay, di ba? Si Rolando, pagkatapos ni Riz, no? Pangalan ni Boy, Rolando din. Alam mo na yung mga edad. Okay.
Rolando, sir, saan po kayo ngayon? Saang lugar o province? Nandito ako sa Ilocos, DJ. Sige, lapit po konti sa kamera. May radyo po ba dyan? Maingay? Na? May radyo po ba dyan? Para ano, kasi maingay. May ng mais dito, yung ginigiling ba? Ayan, oh. Ginigiling. Kiskisan, ganun. Ginigiling yung mais. Okay ba? Okay ba ang signal ko? Okay po yung signal, pero medyo ano lang ho, sir. Naglalag po kayo. O try nga po ninyo mag-usap, ma'am, ni Sir Rolando. Okay, sige. Pasok. Sino una? Ano speaker? Hi, sir. Good afternoon. Hello, good afternoon too. Ano, taga saan ka? Sa province ko, sir, pero nandito ako sa Santa Rosa. Dito na ako nakatira. Samar? Sama, yung lahi ng quick. Joke. First time ako. First time ko sumali dito. Matagal ko sinasabi kay DJ ito. Wala ka sa akin. Ang nag-download pa nito, anak ko. Hindi ko malalaman ang cellphone eh. Saan ka sa Samar? Katbalugan, sir? May ako doon katrabaho ko doon sa Eastern Samar. Sir, bandang Sir. sir? Cebuano ang salita na doon? Bandang Leyte. Pero di ako nakapunta doon na lang yung nagkwento yung kasama ko sa trabaho. Taga Eastern. Eastern Summer. Kami, Western. Saan ka ngayon? Santa Rosa? Sir. Anong trabaho mo dyan? Katulong! Okay. Dito ako na masukan ako. Ay, masukan ako talaga. Part-time, sayang din 1,000. Okay, yung trabaho na yun, marangal yan. Nakakatulong ko sa kapwa. Ayaw naman. Saka wala, para kami lang lagi dito. Yun, walang tao to. Kahit malaking bahay to, walang tao. Isa lang. Ang mga kasama mo lagi picture. Ako, nandito ko sa bahay ng pinsan ko. Pinsan ko to, galing Hawaii pa. Pinapunta ako dito kasi nagtatay sila ng camping. Nagtatay sila doon, nakikwentuhan lang. Hindi naman ako kumilong. Bali, anong lugar yan dyan, sir? Anong province niyo? Ilocos sir ako. Ilocos. Ilocano din. Ilocano. Marunong ka mag-Ilocano? Yung parang mild lang, kasi ang mister ko ay Panggalatok. Samar. May malala ko na like, tinuro sa atin. Ano yun? Buwaon ka. Matagal na yun. Nakasama kami sa trabaho. 19, Ano ma'am? Buwaon. 1984. Sir, anong tinuro sa'yo? Buwaon ka. May yung maupay ang kabutangan. Magandang kalagayan. Pero buwaon ka. Ano yun, ma'am? Ilan ang anak mo? Sa babae lang yata. Sa babae lang po yata yun, ma'am. Matagal ako nanonood kay DJ. Ako rin, Tapos, halos gabi, araw, nanonood ako. Ngayon na, init ng cellphone ko, naglubat. Pag i-start, inuun ko na rin. Nakakatuwa din naman kasi, di ba? Masaya. Lahat na halos na, iba-iba ko. Kasi meron ako sa naging girlfriend na pwede ba magkwento? DJ ng ng nakaraan? Oo, mahirap ikwento yung hindi pa nakakaraan, hindi pang Yeah. Yung ex ko ba? Pwede magkwento, no? Sige, kwento. Wala namang bayad siguro. Ilan taon ko na pala?
52. Kwento, kwento mo yung ex mo, sir, para makilala ni ma'am, maalaman ni ma'am. Kwento mo daw yung ex mo. Ano na? Natitense na ako. Namumula ako. Nag-iinit Ako, maliwanag dito, maliwanag ba? Ikwento mo daw po, sir, yung buhay mo. Na? Ikwento mo daw po yung buhay mo. Ganun ba? Ang buhay ko. Oo, kasi magpapansak tayo mga 4 kasi, 349, ganun kasi mamimili pa ako paninda. Hindi, ako sa government dati. Trabaho ko sa government. Oh. Retired na ako sa government. Halos 33 years. Tapos umuwi ako sa Ilocos. Kasi wala nang mag-alaka sa yung tawid yung tatay ko noon. Palayan, Pinimaisan. Pero maliit lang, wala pang half hectare. Maliit lang. Kasi ang half hectare ay kami, di ba? 5,000 Square meter. square meters ang half hectare. Ay yung sinasaka ko, mga 3 plus lang. Mga 3,200. Ay, yun ang buhay ko ngayon sa Ilocos. Pag summer, mais. Pag tagulan, palay. Yan trabaho ko dito. Marunong ako magtanim ng palay. Na? Marunong ako magtanim ng palay. Yung sa tubigan, Ano? tanim. Marunong, ano ka mo? Marunong ako magtanim ka ako ng palay, yung sa tubigan. Ako? Ako ko. Diyan ako lumaki sa bukid. Maliit pa ako nung sinasama ko tatay ko. Hanggat nung nag-graduate ako ng high school na, kasi hindi na ako nag-college, hindi wala ng pera. Marami kami kakapatid, 12 kami. Kaya, nung walang pang-college, napunta ako Manila, sa Palaran, ang tumulong sa akin na nakapasok ako sa government. Salamat ako. Ano po yun? Anong sektor, sir? Ano po trabaho niyo sa government? Tayo, DJ, mas maganda sa government kaysa private. Ano nga po yung trabaho niyo? Kasi, basta government ako, DJ, pwede. Ano yun? Baka. Secret na lang yun? Secret ba? Intelligent. Military intelligent. Ikaw, magpinto ka naman. Magtatanong ako, pwede. Nana? Ano pala nakaraan mo? Sir. Yung nakaraan ko. Mm. Nung last month ata kami long distance na LDR lang. Saka Davao, pero nasa California. Tapos, naka 5 years kami. Ayaw naman umuwi. Pinapauwi ko, silos, wala namang kailan. Wala namang tumatawag sa kanya na babae o nagchat-chat. Tapos, ang ayaw ko yung yung mga post. Mahilig ako mag-post. May naglalike, naglalike. Comment. Pero wala naman ang comment doon. Wala naman direkta na may relasyon. Mga friends ko, kasi marami kong friends sa FB. Tapos, pag tumawag siya, pag hindi ko nasagot, kaagad. Pag bintangan ka na naman, may kausap pa siguro dyan. May kausap pa siguro dyan. Yan mga, puro,
paratang, wala namang katotohanan. Silosa. Mahal ka nun. Grabe mag-selos. Sa totoo lang, ang dami kong na-block. In-unfriend na friends ko sa FB. Dahil sinusunod ko siya para wala ng gulo. At ganun pa rin. Mga nangyayari. Puro silos, puro paratang. Kaya nagsawa ako. Sabi ko, pulo tayo. Saka na lang tayo mag-usap pag sabi ko sa kanya. Tapos nag-chat na kami. Kasi mute ko siya eh. Hindi mag-chat pag nakamute. So ano lang po Wala pa? na. Teka lang ha. Di. Okay. Wala. May nabusina kasi. Ano lang po pala kayo, sir? Call off lang po pala kayo. Hindi pa kayo hiwalay. Nag-iwalay, nag-chat sa akin na final na, sabi niya. Final na, hiwalay na tayo. Kasi, ayaw ko na, sabi ko, nagsawa na ako. Nagsawa na ako sa mga paratang mo. Lalo pag nasa bukid ako, hindi ko masagot cellphone. Ano naman yan? Paratang na naman yan. Ano po ba yung sir? Ano po ba yung mga pinagsisilosan niya? Yung mga nagla-like ka dun sa mga post ng mga friend ng babae? Ganun po ba yun? Oo, sa katotohanan na DJ night na Ano po yun? may friend ako dito sa Nabubuksan po niya yung Facebook account mo? yung magsilos na wala naman pa kadahilan ba? Oh po, nabubuksan niya po yung account mo. Oh, ay yung Facebook mo. sabihin yung password ko? Opo. Ay hindi ko binigay yung password ko. Paano niya po nalamang nagpo-post ka, nagre-react ka dun sa mga post ng mga friend mong babae? Hindi, kasi DJ, di ba friend? Pag friend mo sa isang tao, mababasa lahat yan, DJ. Hindi, paano nga? Mababasa. Paano po niya nalaman na nagre-react ka dun sa mga post ng ibang babae? At nakikita niya, DJ, kasi kwan din eh. Friend niya rin yung mga babae? Mga friend ko, DJ sila, friend ko sa FB. Kaya nakikita nila yung post ko. Yung mga babae yung nagre-react sa post mo, sir, ganon. Oo, DJ, nagla-like lang, like, tapos yung pinupuri ka, bakit, sabi niya. Kasi mahilig ako, DJ, mag-sir. Sinisamba ka namin. Kumbaga marami ka pong admirer, sir, ganon. Mga chicks. Hindi siguro. Nagugustuhan nila yung ginagawa ko kasi mahilig ako mag-exercise. Mag-exercise tayo tuwing umaga, parang ganun. Okay. Oo, ganun. Kaya, wala na, final na, last month pa yun. Okay. Baka doon ninyo pinopost yung mukha ng girlfriend mo? Kung nagko-comment ka niya, ang kitindi yung mga comment niya sa akin, mga puro may relasyon kami talaga. Oo. Yun naman talaga no? Kasi girlfriend mo Oo, tapos nagre-response din ako, ganun din. Ganun pa rin. Selos pa rin ang selos. Kaya, ang dami kong na-block, ang dami kong na-unfriend, kamag-anak ko pa yung iba. Para wala nang Kamag-anak mo, unfriend mo? Friend ko sa FB, yung kamag-anak ko, siyempre. Kala ko kamag-anak mo, friend ko pa. Nagalit tuloy yung kamag-anak ko. Bakit kuya, sabi niya, bakit ganito siya? Nagsisilusan ako, wala naman tayong hindi naman tayo nagchat-chat lagi. Bihira kami mag-chat eh. Bihira. Kaya sabi Mahita niya sobra, siguro.
Na? Mahal ka niya siguro, siguro. Hindi pa ako kayo nagkita, sir, nitong girlfriend mo sa California? Hindi, DJ, sa loob ng 5 taon. Oh, sa 5 years, hindi pa kayo nagkita personal? Hindi, DJ, lagi kong bago-bago pa lang kami noon. Gusto kong umuwi na para makita. Hmm. O sige, uuwi ako ng ganito. Uuwi ako. Wala rin. Mhm. Kaya, sabi ko sa kanya, umuwi ka para mapatunayan mo itong ipahawak ko cellphone ko sa'yo. Sabi ko sa kanya, walang tiwala. Kasi sabi ko sa kanya, pag ganitong relasyon na wala kang tiwala sa isa't isa, wala, magulo. Magulo. Kung anong araw naman, walang cellphone. Yung busy, pinakamadali, pinakamabilis. Love letter lahat, love letter. Oo. Marami tuloy Yun na. nagtatuloyan, dami na yun. Ikaw naman, magkito ka naman. Ako? Pero hindi, may asawa ka siyempre, di ba? May asawa ka? Walay, ano? Matagal na nang wala sa asawa. Taga sa asawa mo. Mga 10 years. Taga sa asawa mo. Taga Ilocos din, pero ibang bayan. May na kayo? Ang pag-iwalay namin sa asawa ko, ano naman eh. Nung nasa trabaho pa ako, no? Nung nasa trabaho ko, may nabasa ko nag-text sa kanya na wrong set ba? Nabasa ko. Tinanong ko, ayaw umilin. Di okay lang sa akin. Hindi ko napapatunayan. Hanggat nagtagal, gusto ko lang na para may libangan siya, nag-loan ako para magpatayo ng karinderya. Itataka ako, bakit? Malakas naman karinderya, panay naman ng utang. Mag-utang ng utang. Yun pala, ang dami nagpukwento sa akin, kamag-anak ko, kapatid. May nakikita sila magkasama, may kasama palagi. Pero ayaw aminin. Siyempre, tinanong ko, ayaw aminin. Nag-desisyon na lang ako na maghiwalay na lang kami. Ilan naging anak niyo? Yung anak ko nasa Manila lahat. Lalaki na yung anak ko. Ilan daw May po, trabaho sir? na sila lahat. Ilan daw po, sir? Napatapos na sila lahat. Walang problema ng mga anak ko eh. May trabaho na sila. Pero kaso lang, puro dalaga pa. Puro babae. Hindi ka nagkasawa simula nung hiwalay kayo? Wala pa akong apo. Kaya sabi ko nga sa kanila, kailan ako magkaroon ng apo? May edad na ako. Maswerte kayo, malakas pa ako. Ilan taong ka na pala, sir? Ulan mo. 60 plus. Senior na ako. Kaya nga, Lampas. 62? Na? 62? 62? 65. Sabi ko na. Lamang lang ng 3. Time na. Ilang oras ba ito, DJ? 30 minutes? Go ahead lang. Tanong lang po kayo, sir. Ha? Tanong lang po kayo kay ma'am. May tanong pa po kayo? Ano? Tanong ka lang, magkwento ka lang, magtanong ka lang, huwag ka mahiya, sir. Ikaw naman magkwento. Ako? Anong nangyari sa asawa mo? Sundalo asawa ko. Buhay pa rin. Taga Pangasinan. Ilocano? Pangalatok? Pangkalatok. Sampabian, Mangaldan. Ganun.
Ilan anak nyo? Dalawa. Ano yun, may trabaho na sila? Oo, mais ng ano nila. Dalawa na. Malaki, Kahit malalaki na sila. paano nakapag-aral. Pero may bunso ako. Walang problema pala. Malalaki na sila. Oo, malalaki na. May apo na rin ako, ang gaganda. 3 puro babae. May apo, wala ka pang apo. Meron, 3 na. Halong pala ako. Nag-asawa din na anak ko ay 19. Yung panganay ko nag-asawa, 19. Yun, Maaga, na rin maaga sila. sana. Maaga sila nag-asawa ng anak mo. Hindi tinapos pagkakaseminaryo. Paglabas, yung kaklase na ng high school, nag-asawa sila. Bakit ayaw mag-asawa ng anak ko? May trabaho naman sila. At yung boyfriend mo, may trabaho rin. Ayaw pa maglagay sa ano. Ganda nga yan, walang intindihin. Nana? Maganda nga walang intindihin. Ay, oo. Sakripisyo ko silang 3 para magkaroon din kinabukasan nila. Pag lumaki sila, pag tumanda. Pero ano, puro private sila lahat, puro private ang trabaho nila, walang government. So, ano ngayon, yung parang dyan, nagbubukid ka, nandiyan ka lang sa, sa inyo. Nana? Nandiyan ka lang sa inyo, sa lugar mo. Naka-stay ka lang. Diyan ka lang lagi sa inyo, sir. Oo, dito ko sa pinsan ko. Kasi galing sila sa Hawaii. Pinapunta kami dito kasi nagtatay sila ng camping. Palagi ako dito dahil gusto niya lagi kami nakikita eh. Di kahapon, saka pangatlong araw na yata ngayon. Lagi ako dito. Gusto niya may kakuntuhan. Takay-takay sila. Mga pinsan ko rin na nandito. Pero nagtakay ako minsan yung red wine lang. Hindi ako umiinom ng hard. At saka limited. Hindi ako umiinom ng sobra-sobra. Isang baso lang okay na sa akin. Tama na yung red wine. Kasi nung nasa trabaho ako doon, grabe, uminom. Hanggat umiikot ang ano mo, sa kasino ikaw mo. Tapos, pati halos dito ka, may labas na. Grabe. Naghahamon ka lang ang signal. Nangakasarili ko na hindi na ako umiinom ng hard. Wala naman, kung isipin mo, wala naman papala dyan eh. Sa pag-iinom eh. Wala naman papala dyan. Sakit ang mapapala mo dyan. O kaya away. Kasi mayroong tao na pag nakainom na, malakas ang loob. Diba? Duwag yung pagkaganon. At saka isa pa, kaya iniwasan ko, yung nagpara-laboratory ako, wala lang akong naramdaman. Gusto ko lang maklear na wala akong sakit pa. Sa laboratory ako, nalaman na may liver infection ako. Sabi ng doktor, uminom daw ako ng alak. Uminom alak pero occasionally lang. Pag nagbabakasyon ako, pakay-pakay ko ng mga pinsan ko, yun lang, pag umuwi ako dito. Tapos limited pa. Pag nagkaroon ako ng liver infection, pinagbawal ang doktor, mula noon, hindi na ako uminom ng heart.
pala pangalan mo, sir? Soft na lang. Roland. Roland? Rolando Wala na apelyido? Bawal yung apelyido. Di ba? Bakit natawa? Bakit natawa? Bawal siguro magbanggit dito tunay na pan. May ano ka ba? Ibigay na lang ni DJ mamaya yung account mo. Ako mawawalan, Kasi sir. bawal- Pag-ibigay sa iyo. Bawal magsalita dito ng sabihin dito yung account pa. Pag-ibigay sa iyo account ko, sir, ako mawawalan. Ha? Ako mawawalan ng account pag-ibigay sa iyo. Ano na? Joke lang, joke lang. Wala. Okay. Sige. DJ. Yes po. Wala na. Sir DJ. Sir DJ. na ano na, ano po to? Na Pakibigay siya mo ng lang sa akin. tulong. Pag-ibigay mo lang sa akin yung account niya mamaya. Sige, bakit may gagawin ka na? Magta-times up na tayo? Hindi to ma'am. Tanong po kayo, ma'am. Wala na po kayo tatanong? Sir? Ilang minuto. Wala na po kayo tatanong, ma'am? Ay, wala kasi. Sige. Maraming salamat sa inyo. Connected na kayo. Tuloy-tuloy lang ang usapan. Bye-bye. Sige, sir. Salamat. Thank you. Hindi lang siguro naunawaan si manager na sir, ma'am, huwag kayong magbanggit ng mga Facebook ninyo sa live ha. After na may live kayo ni DJ mamaya, saka na po kayo magbigay ng Facebook ninyo. Tapos na. Tuloy-tuloy pa rin sila. Doon na ho sila dapat magbigay ng Facebook. Bakit siya sa akin nyo hiningi sir yung na Facebook ni ma'am? Malay ko ba naman ang Facebook niya? Sa kanya nyo hingiin. Facebook niya po yun eh. Nakapagtataka lang kasi sabi nila lagi naman nanonood. Ba't di alam? At saka sinasabihan naman sila ni manager bago sila isasalang. Ba't sa akin hinihingi yung Facebook? Di ko alam Facebook ng mga guests natin Oras natin 26 minutes after 3 na ng hapon. Oras dito sa Pilipinas. Masama ang pakiramdam kaya nakatambay na sobrahan sa Ano po kasi pag mga swang ka, kumaring Larissa Apwang, di ba pwede mo naman hatiin katawan mo, iwan mo lang muna yung kalahati kasi mabigat. Hatiin mo lang muna yung katawan mo, yung kalahati pababa, iwan mo para hindi mabigat. Doon ka napapagod eh. Ingat-ingat lang po palagi. Halong lang permi, madam. 45 minutos na kalipas sa alas 3 na ng hapon. No? Tama ba? Alas 3:27 na. Kasi Ken, next week pa siguro o susunod pa na linggo ako magkaka-free time ulit. Salamat sa inyo ha. Maraming salamat. Kumaring Tere Concepcion, thank you. I-exit na ako, alas 3:28, oras na natin dito sa Pilipinas. Babalik po kami bukas, mamayang gabi. Alas 8:30 para naman po sa Wanted Sweetheart Evening Edition. Sa inyo pong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatid po natin, mga nasa abroad, mga OFW. Ingat-ingat po kayong lagi. And God bless us all. Ako si Abian Mujel. Abian Mujel. Ang DJ na gwapo. Namit pa.
Lami kayo. Puri usog. Mayong hapon, Pilipinas! Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. OFW TV Radio, powered by Gel FM 90.7.